ngayon pumasyal sa Pangasinan, tinignan ng ilang mga unfinished na mga proyekto. Sa balitang pampalakas, sa Anguilas, Pilipinas, sunod na sasagupa sa Australia. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Natapos na kagabi ang 4 na araw na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Pinanindigan ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na mahina ang mga ebidensya ng prosekusyon laban sa kanyang kliyente. Iginit din ni Kaufman na ang ICC prosecution ang dapat responsable at magpatunay ng authenticity ng mga dokumento na nais nilang questionin. Nauna nito, ipinunto ni Kaufman na sa presentasyon ni ICC prosecutor at trial lawyer Edward Jeremy, sinabi nito na paulit-ulit na pinalitan at na-falsified ang mga reports para palabasin na ang mga operasyon ay lehitimo at self-defense ang nangyari. Inatake rin ni Kaufman ang depekto na sa pahayag ng ICC prosecution na kinasasangkutan ni dating Albuera Leyte Mayor na si Rolando Espinosa at ng kanyang kasama sa selda na si Raul Yap. Ipinunto ni Kaufman na ang kaso ng prosecution ay halos nakasalalay lang sa sinabi at narinig ng isang saksi, ngunit inamin na walang nakita. Binanggit ni Jeremy nung Martes ang pagpatay kay Espinosa at iba pa sa kasagsagan ng digmaan laban sa droga ng Administrasyong Duterte. Sinabihan naman ni ICC judge ang defense lawyer ni Duterte na iwasan ang pagbanggit ng mga pangalan ng testigo at detalye ng mga biktima sa open session. May bago ng sekretary ang DENR. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Department of Environment and Natural Resources Secretary Rafael Lolita bilang Philippine Ambassador. So yun, yung dating DENR Secretary ay itinalaga na si Secretary Rafael Lotilla bilang Philippine Ambassador to the Holy See. Sa press briefing sa Malacanang, inanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na papalitan si Lolita, ito yung bago, ni DENR Undersecretary Juan Miguel Cuna. Si Cuna ay nagsilbi ring Assistant Secretary for Legal ni dating DENR Secretary at Manila Mayor Lito Atienza noong taong 2007 hanggang 2009. Habang si Lotilla naman, bago napunta sa DENR ay nagsilbi bilang Energy Secretary sa administrasyon ni Marcos. Bibisita sa Pilipinas si South Korean President at Lee Jae-myung para sa kauna-unahang state visit matapos na maging epektibo ang Free Trade Agreement o kaya FTA. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sa March 3 hanggang 4 dadating si President Lee bilang tugon na rin sa imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na maging epektibo ang FTA noong December 31 taong 2024. Pangungunahan ng Pangulo at unang ginang Liza Marcos ang pagtanggap kay Lee at First Lady Kim Hee-kyon sa palasyo sa March 3. Samantala, ilang ulit umanong naispatan ang mga Chinese Navy warships ngayong linggong ito malapit sa mga nagpapatrulyang naval assets ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Ito ay sa kasagsagan ng idinaos na 15th Multilateral Maritime Cooperative Activity kasama ang Japan mula February 23 hanggang 26. Natukoy na ang mga barko ng People's Liberation Army Navy ng China, ilang ulit na ispatan malapit sa Philippines at American Navy ships sa buong 4 na araw na pagdaraos ng nasabing MMCA. Nakibahagi rin ang mga sasakyang panghipapawid ng magkakaalyadong bansa sa isang friendly fight malapit sa Bashish Channel.
ang daang tubig na naghihiwalay sa Pilipinas mula sa Taiwan. Samantala, ang BRP Antonio Luna, BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard at USS Dewey ng US Navy naman ay naglayag patungo sa Northern Tip ng Batanes para sa isang joint maritime drills. Nagsasagawa na ng background investigation ang National Bureau of Investigation sa 18 o 18 na dating Marines ayon kay NBI Director Melvin Matibag sa ginanap na pulong balitaan nitong Biyernes. Sinabi ni Matibag na inaalam na ang background o pagkatao ng mga nasabing o sinasabing mga dating tauhan ni Ako Bicol Party List Representative Saldico na humarap sa isang press conference kamakailan sa San Juan City. Ayon kay Matibag, mandato ng NBI ang mag-imbestiga at tignan ang usapin sa loob ng mga pagbubunyag at aligasyon na ginawa ng 18 sundalo laban sa opisyal at ilang personalidad. Kailangan na niya na masuri ang kredibilidad upang matukoy ang katotohanan na sa kanilang mga akusasyon. Tumako naman tayo sa mga balitang lokal. Iniulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayambang na isang insidente ng pagkalunod ang nangyari sa kailugan ng Bayambang. Sa kanilang pahayag, isang malungkot na pangyayari, ang MDRRM Office sa pangunguna ni Mayor Nina Jose Quiambao, ang chairman, ay taus-pusong nakikiramay sa pamilya, mga kaanak at mga kaibigan ng mga estudyanteng nasangkot sa insidente. Sinabi ng MDRRMO, ang ganitong trahedya ay lubhang masakit at nag-iiwan ng matinding lungkot hindi lamang sa pamilya kundi sa buong pamayanan. Noong ika-26 ng Pebrero, bandang alas 4 ng hapon, nakatanggap ng ulat ang MDRRMO Bayambang hinggil sa isang insidente ng pagkalunod sa Agno River sa Barangay Katuray. Batay sa paunang impormasyon, 5 kabataan ang nagpunta sa ilog. 3 ang naligo at napapunta sa malalim na lugar. Sinakluluhan sila ng kasamahan ngunit hindi na kinaya na iahon dahil sa lakas ng agos sa ilalim ng tubig. Nakaahon ang nagsubok magligtas at tumawag agad ng saklolo ang kasama nilang lalaki na hindi naligo. Ang babaeng survivor ay kasalukuyang nakakonfine sa Bayambang District Hospital. Maliban sa hirap sa paghinga at psychological trauma, maayos ang kalagayan nito. 3 ang napaulat na nawawala kaya agad na ikinasa ang search and retrieval operations ng MDRRMO Wasar Team, katuwang ang Bureau of Fire Protection, PNP, BPSO, BDRRMC, MDR personnel na malapit sa lugar at kalaunan ay dumating din ang Pangasinan, ang mga representante o mga personnel ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office. Bandang alas 5:30 ng hapon, na-recover ang katawan ng naunang nalunod. Kinabukasan ay hiwalay na na-recover naman ang katawan ng ikalawa at ikatlong nalunod. Sa utos naman ni Mayor Nina Jose Quiambao, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga pamilya ng mga biktima upang bigyan ng psychological first aid at iba pang uri ng tulong. Samantala, dumating kahapon dito sa lalawigan ng Pangasinan si DPWH Secretary Vince Dizon. Una siyang pumunta sa bayan ng Villasis at tinignan in inspection ang hindi patapos na Santo Tomas o Villasis-Santo Tomas Bridge. Ito ay ayon kay Dizon, ito ay inumpisang itayo noong taong 2018. Pagkatapos naman nito, tumulak kasama si Governor Ramon Gica III. Sila ay pumunta sa bayan ng Binalunan at tinignan naman ang hindi pa rin tapos na isang bypass road. Pagkatapos nito, lumipad sina Governor Gica at Secretary Vince Dizon papunta naman sa Kapitolyo kung saan tinanggap naman siya ng iba pang mga opisyales at mga department heads. Natuwa si DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Capitol at namangha sa reflecting pool at ongoing redevelopment sa Capitol Complex sa Lingayen. Kasabay nito nangako ang kalihim na tatapusin ang mga nakabinbing mga proyekto sa lalawigan, lalo na ang mga bypass roads dito sa Pangasinan bago mag-2028. Samantala sa kanyang pagdating sa bayan ng Villasis,
Dumating sa nasabing lugar ang mga mayor, si Villasis Mayor Dita Abrenica. Mula naman sa bayan ng Santo Tomas, si Mayor Dickerson Villar at Vice Mayor Timoteo Villar III. At mula naman sa Rosales, si Mayor William Cesar. Sa bayan ng Binalunan, si Nalubong Sidison ni na 5th District Congressman Ramon Gico Jr. at ang Mayor ng Binalunan, si Mayor Ramon Gico IV. Sa lungsod ng San Carlos, nagbigay ng ang dental bus ng City Health Office ng libreng dental check-up sa Colegio Anunciata Incorporated na matatagpuan sa Barangay Talang. Umabot sa 162 na estudyante mula grade 1 hanggang grade 10 ang tinangkilik ang programa. Kasama rin sa aktibidad ang isang lecture tungkol sa tamang pangangalaga ng ngipin at bibig upang matiyak na ang bawat batang San Carlenians ay magkakaroon ng malusog at masayang ngiti. Patuloy naman na isinusulong ng City Health Office ng San Carlos ang mga serbisyong pangkalusugan at suporta para sa kabataan para sa mas maliwanag at mas malusog na kinabukasan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Move on na kaagad ang Gilas Pilipinas upang maisentro ang atensyon nito sa isa pang matinding laban na haharapin nito kontra sa Australia sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang kanilang laro ay gaganapin bukas sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Lumasap ang Gilas Pilipinas ng dikit na 66 kontra 69 na kabiguan sa kamay ng New Zealand noong Huwebes ng gabi sa MOA Arena dahilan upang madungisan ang malinis na record nito. Samantala, ginamit ni Mark Jan Lexer Galedo ang kanyang experience para dominahin ang individual time trial para sa Masters at tumapos ang mga standard insurance riders sa 1-2-3 sa Women's Under-23 ng individual road race sa Field Cycling National Championships Road for Road 2026. Ngunit naging tampok sa karera ang paggawad ng Mark Arvin España Almendez gold medal sa Men Junior Road Race Champion na napanalunan naman ni Kim Jerome Duremdes na sinundan ng pagbibigay ng certificate sa mga magulang ng pumanaw na 18 years old na rider na sina Johnny at Marlene at kapatid na si Joanna May. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita ako si Liway Manantan Iparagire. Oras alas 5:18 ng umaga. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawat Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection D against diseases. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. DWIZ. Liway Manantan sa Todo Balita.
Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:21 ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantani Paragire at huling Sabado na po ng buwan ng February. Ayan, happy birthday kay Ateng Gypsy. At sa lahat nagsa-celebrate ng kanilang mga kaarawan ngayon, kagaya na, siyempre, si Kaaron Gypsy Baldovino, si Vilma Ferrer Nones, Charito Balderos Bohol. Happy birthday po, Rodela Awayan, si Marita Estrada Ramos, Coco Lopez Corpus, Tita Roses, Delia Novelas Gamboa, at sa iba pa. At si Elizabeth Samson, happy birthday. Ito, public advisory ng probinsya ng La Union, provincial government ng La Union, yung mga nagpaplanong pumunta ng La Union sa San Fernando City o ibang government offices sa Lunes. Walang pasok po doon sa Lunes. Walang pasok. Ayan, March 2. Base dito sa public advisory ng provincial government ng La Union, declared special non-working holiday sa lalawigan ng La Union sa March 2. Base na rin sa Republic Act number 12037. Ibig sabihin, dahil ito ay batas, taon-taon na to, hindi na kailangan ng approval o kaya humingi pa ng permiso mula sa Malacanang. So, deklaradong special non-working holiday, March 2, araw ng Lunes, in commemoration of its founding anniversary. In relation, all provincial government offices of La Union will be closed on that day. However, offices providing health, disaster response, security, and other essential services will remain operational. So sabi dito, specific, lahat ng provincial government of La Union offices. So, ibig sabihin yung mga government, national government agencies, mga opisina ay bukas. Dahil base dito sa nasabing public advisory, ang sarado lang ay lahat ng opisina ng provincial government of La Union. So, very clear yun. Hindi pala kasama ang mga national agencies. So, okay lang. Kung national agency yung pupuntahan nyo, pwede kayong pumunta doon. Okay lang po. Samantala, kamakailan, itong linggo na to, may nahuli ang Dagupan Police, isang teacher mula sa isang public school dahil naman sa warrant of arrest. Kaya lang kasi hindi klaro na hindi na ilagay doon na yung ikinumplaint sa kanya, child abuse, ay hindi pala nangyari sa loob ng paaralan o kaya sa campus ng paaralan, kundi yung complaints ay mula dun sa kanyang mga kabarangay yata. So, hindi sa school. Pero, bagamat ganon, may nakapag-post na yata siya ng bail. Pero, naglabas ng official statement ang Dagupan City Schools Division kaugnay sa nasabing pagkakahuli sa bisa naman ng isang warrant of arrest mula sa korte, pagkakahulan ng isang public school teacher. Ulitin ko, yung complaint o yung insidente ay hindi po nangyari sa loob ng paaralan, kundi sa labas. Para basahin ko po itong official statement na mula kay Superintendent Rowena Banzon, Schools Division Superintendent ng DepEd Dagupan. Sabi po niya dito, the Department of Education, this Schools Division of Dagupan City acknowledges the recent law enforcement action involving a public school teacher in connection with an alleged violation of Republic Act number 7610, otherwise known as the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. The Department of Education Dagupan City reiterates its unwavering commitment to the protection, safety, and well-being of all learners, sabi dito.
The welfare of our students remains our highest priority. We maintain a zero-tolerance policy against any form of child abuse, exploitation, violence, or misconduct within our schools. While we respect the legal processes currently underway and uphold the presumption of innocence as guaranteed by law, we assure the public that the Schools Division Office will fully cooperate with the proper authorities in the investigation of this matter. Appropriate administrative proceedings in accordance with DepEd rules and civil service regulations shall likewise be undertaken as necessary. Dagdag pa ni Dr. Rowena Banson sa official statement ng DepEd Dagupan, sinabi niya dito, we strongly remind all teaching and non-teaching personnel that educators are entrusted not only with the academic formation of our learners, but also with their protection, guidance, and moral development. Any act that compromises the dignity, rights, and safety of our students is taken with utmost seriousness. We call on parents, guardians, and the community to continue working with us in fostering safe, child-friendly, and nurturing learning environments in all our schools. The Department of Education, Dagupan City, remains steadfast in its mission to ensure that our schools are safe spaces where every child is protected, respected, and empowered. Signed, Rowena Banson, Schools Division Superintendent, Dagupan City. Pero paalala rin sa mga magulang na, yun nga, makipagtulungan sa mga opisyales, sa mga teachers, sa paaralan ng inyong anak. Alam naman po natin na talagang outside nitong case na to, incident, pero kumbaga in general, na ang mga teachers at mga non-teaching personnel ng DepEd, dahil nga sa batas, maximum tolerance talaga sila. Alam po natin yan, maximum tolerance, na kung minsan ay, dahil kung minsan, di ba, may mga maling sumbong ang mga bata. Sila na nga yung gumawa ng hindi maganda sa loob ng classroom o kaya sa loob ng school o paaralan, ang sumbong pa sa magulang, iba. At may mga magulang, pero Los Buenos, may mga magulang na overreact naman. Sugod ka agad sa school, aawayin ang teachers, magsusumbong sa principal, magsusumbong sa schools division, magsusumbong sa radyo. Sabi nga, ulitin na naman po natin yung slogan na iniwan. It was created by the late Mayor Benji Lim, our shared responsibility. So, yung responsibilidad din po nating mga magulang, mga kamag-anak at sa community para mapanatili na safe ang paaralan at yung mga bata ay maging okay, ay shared responsibility po yan. So, kung may sumbong ang anak, ulitin ko, outside nung incident na nangyari kamakailan, outside po ito in general, kasi yan naman po yung nangyayari. Kung may sumbong ang bata, maiging alamin muna, makipagtulungan, makipagtalastasan, makipag-usap, makipag-meeting, bisitahin ng teacher, alamin kung ano talaga ang nangyari, and then timbangin. Tapos kapag may homeroom PTA meeting, umattend po kayo. Kung ipinatawag po kayo ng teacher, pumunta po kayo. Hindi yung palagi na lang na busy. Lahat naman po ay busy. Tapos pag may nangyaring medyo mabigat, saka lang sisisihin na naman yung mga teachers. Yung meron yun nga yung mga ibang mga teachers, kasi nga yung, lalo na kung makukulit, matitigas ang ulo ng mga bata sa loob ng classroom, hinahayaan na lang, inaantay na lang na matapos yung class period. Kasi nga, kung kinastigo, pagsabihan, o kung minsan, iba yung sumbong. Pero sana, proactive po tayo, makipagtulungan para naman maging okay yung anak nyo, hindi lang sa loob at sa labas ng bahay, kundi ganun din sa kanyang pag-aaral. Mamaya mga kaibigan, meron akong ipiplay na video. Ito po yung interview kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagpunta kahapon dito sa 5th District ng Pangasinan
Kaya lang hindi niya na-record yung cellphone ko, hindi niya na-record lahat. Mga 6 minutes lang yata, 5 to 6 minutes lang yung kanyang na-record dahil nasa ilalim kami ng araw eh. Katabi kami ng pinapatayong tulay. Nakatayo kami doon sa makeshift na tulay sa side, sa baba. Ay, yung interview namin pasado alas 10 ng umaga, pataktak agaw. Akala ko ako lang yung nag-overheat yung aking cellphone. Under the sun. Uminit, huminto yung recording niya. Kaya 6 minutes lang halos yung na-record. Yung pala, ganun din. Yung iba pang mga kasamahan ko sa media na nag-cover, nag-overheat din yung kanilang mga cellphone. Huminto. At meron silang mga spare na cellphone. Yung sa amin kasi directly under the sun, yung iba, yung cellphone nila, yung pag video nila medyo natakpan, nasa ilalim sila ng makamay, kaya hindi masyadong nainitan. Marami sa buong Pilipinas, sabi niya, at yan ang pinapacheck ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lahat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ang dami kasing mga unfinished na mga proyekto, infra projects, na inumpisahan noon pero hanggang ngayon ay hindi pa tapos dahil nga sa kapos sa budget o kaya sadyang hindi nalagyan ng budget. Kasama na nga dyan yung siguro kayo, yung iba sa inyong mga kaibigan natin, mga suki sa DWIC, may mga nakita na kayong mga video overhead, kuha ng drone ng nasabing ginagawang tulay dyan sa may Villasis, Santo Tomas Road. At yung tulay na yan, ko-connect naman sa bypass road ng Villasis, Urdaneta. Kasi yung Urdaneta to Binalunan, na yun, hindi pa siya sementado. Pero na-widen na. Kumbaga, preparado na yung kalsada. Pero kapag natapos yan, Villasis, Santo Tomas Bridge, laking tulong po. Mababawasan ng sasakyan ng mga sasakyan na dumadaan doon sa Carmen Bridge. Bugbog sarado na yung nasabing tulay dyan sa Carmen, dyan sa bayan ng Rosales. Kanya lang ang exit yata ng Villasis Santo Tomas Bridge ay malapit sa munisipyo. Siguro one of these days try nating puntahan mula naman sa side ng Santo Tomas. Pero ang utos nga, tignan lahat ng mga nakatiwangwang na mga naumpisahan na mga projects. Ang ganda ng bypass road doon sa may bayan ng Binalunan, kukonek yata yun sa Mangaldan. Ang ganda, napakaluwang at bilib na bilib si Secretary Dizon sa pagkakagawa. Nung nagawa na, sabi niya, solido. Pero ang sabi naman ni Governor Monmon Gico, dahil former congressman siya ng 5th District, at sabi rin ng kanyang ama, nakasalukuyang congressman sa 5th District, Congressman Ramon Gico Jr., sabi niya, kasi talagang tinutukan namin yan at dapat tama ang pagkakagawa. Napakalapad at saka maganda yung pagkakagawa. Doon din, anong oras na yung coverage namin doon? Halos alas 12, pataktak under the sun ang interview. Pero maya-maya po, paparinig po natin yan. Papakita natin video interview kay Secretary Dizon sa pagbabalik po ng Toda Balita. Ang oras alas 5:34 na po ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide.
Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. DWIZ. Liway manantan sa Todo Balita. Para sa po natin mga kaibigan, alas 5:37 na po ng umaga. Kakalungkot yung nangyari doon sa sa Bayambang, ilang mga bata yung nalunod. At na-recover na po yung labi ng yung mga katawan ng mga bata. Samantala ito naman mga kaibigan, mula sa LTO Dagupan, magkakaroon ng free theoretical driving course para sa mga kababaihan. Kasi March 1 mula bukas ay Women's Month, National Women's Month. Kaya naman lahat ng LTO offices, mga district offices, meron silang kanya-kanyang mga activities in relation with the observance ng National Women's Month. So, sa LTO Dagupan, merong nakatakda na free theoretical driving course para sa mga kababaihan. 2 days po ito. March 7 to 8. Kung sa driving school, meron pong bayad yan. Pero ngayon, sa mga LTO, okay na. Ibibigay nila ng libre para sa lahat. Kailangan nyo lang magparehistro. So, March 7 and 8, pero before that, pumunta po kayo sa district office ng LTO, doon po sa Bunuan, Binloc. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kasama ang Saturday, Sunday para magparehistro. So, for the registration, pumunta lang kayo sa Monday to Friday sa window number 2, LTO District Office Dagupan. Hanapin nyo si Miss Marnie Tumeldan. Ito ang kailangan nyong dalhin. PSA o kaya NSO birth certificate, civil registry for areas where there is no PSA, PSA certificate of marriage kung kayo ay kasal, national ID at saka passport. Ito pang free theoretical driving course para sa mga kababaihan. Bukas ito sa 16 years old and above at must be able to read and write. Dahil, syempre, mag-i-exam kayo eh. After, bago kayo pumunta sa next step, mabigyan ng lisensya. Para yung una, student license. So, maximum participants para dito ay ilan? 200 lang. May nakita rin ako sa San Carlos City, magkakaroon din ng free theoretical driving course para naman sa, ito naman ay hatid ng LTO San Carlos City. Ang sabi dito ni Sir Jules Nazareno Risuelio, sabi niya, free theoretical driving course, batch 1, meron ng nakalista, ibig sabihin nakapagparehistro na itong mga to. Bilang bahagi ng local government's program, na i-encourage ang kanilang mga kababayan sa San Carlos City na mag-apply, kumuha ng driver's license at para i-promote ang safe and disciplined driving. Ang Local Youth Development Office
nakipag-partner sa LTO para naman sa nasabing free theoretical driving course para sa first batch 100. So, meron ng listahan ng mga naunang nakapagparehistro, mga taga San Carlos City. Tignan nyo lang yung, yung Facebook page. Ayan, pwede nyo ring tignan yung Facebook ni Sir Juliano Nazareno Risuello. Andun yung listahan. At sabi po niya, huwag mag-alala sa direktiba ni Mayor Ayoyo Risuello at ni Vice Mayor Bogs Risuello. Pinatibay natin ang ating relasyon sa LTO, San Carlos City, at magkakaroon pa ulit ng susunod na batch ng libreng theoretical sa taong ito. Kaya abang-abang lang. Ayan, sa mga okay na yung kanilang mga papeles. Ayan, may listahan na official list of participants for the theoretical driving course. February 28 ngayon at saka bukas. Ayan. Tapusin niyo po ito kasi kahit yung sa yung sa magbabayad sa mga driving school, may bayad po 'yon. 2 days talaga kailangang tapusin. At hindi pwedeng mag-shortcut ang hindi pwedeng mag-shortcut ang driving school kundi matatanggal yung kanilang accreditation sa LTO. Okay na yung okay yung video. Ayaw niya. Paano ko kaya i-play to? Saan ko kaya ipapadala? I-try kong i-copy dito sa kabila. Problema ko 6 minutes ito halos. Baka ayun, lumabas na. Ka-Aaron Edwin lumabas din yung Arc Blue. So, itry ko lang i-play kung hindi ita-transfer ko sa kabilang cellphone. Yung interview kahapon, mali. Iba yung naka-connect. Okay, oras po natin alas 5:42. Break lang tayo sandali at ayusin ko itong Bluetooth connection ng ating cellphone para maipakita ko sa inyo yung interview kahapon kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Payag na wala kang alam sa balita, maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas Monday to Friday 10 a.m. Is this a place where memories live forever? A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, we will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Narito na ang Filipino Mirror, ang
unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror. Naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror. Ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Okay, oras na po natin. Alas 5:46 na ng umaga. Ulitin po natin, ito na yung huling araw ng buwan ng Pebrero. At bukas, March 1 na. Marso na, umpisa na ng napakaraming, halos sabay-sabay, napakaraming mga fiestas at mga festival. Tapos pagpasok naman ng buwan ng Abril yan na yung malalaki. Pinakamalaking mga events dito sa lalawigan, syempre yung Pistay Diet Celebration ng Provincial Government ng Pangasinan na nakasentro dyan sa Provincial Capital sa Lingayen. Plus syempre yung Dagupan Bangus Festival dito sa lungsod ng Dagupan at sa San Carlos City Mango Bamboo Festival. Ayan, natanggap nitong isa. So, itry nating i-match sa Bluetooth. Ayan, nag-transfer siya. So, it will be my first time to mag-play ng video. Video. Asa na? Ayaw namang lumabas. Okay, paki-try lang natin Kaaron Edwin. Ayan, nako-connect na sa Bluetooth. Ito yung interview kahapon kay Secretary Vince Dizon. Ayan, naka-connect na siya sa ating Bluetooth. Habang hinaayos mga kaibigan, ayan, bati-bati muna sa lahat ng mga nakatodo balita. Good morning kay Romulo Espinosa, kay Nelda Peralta, good morning, taga sa Framangin. Ayan, magandang umaga. At sa mga kaibigan natin dyan, plus, syempre yung pamilya ng aking best friend, the late Lani Mara Maramba, yung Mara family dyan sa may Mangin, dyan sa tapat ng Paaralan Elementary School. Kay Rudy Manawis, ganun din kay Tristan Wyatt Gulay, at si Cora Aquino at kay Mar dyan sa Tubang, at syempre si Kaaron Grace Matro at Nanay Dading. As usual, kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, meron na naman tayong nakitang unfinished. No? Ulitin ko, pinapaikot. Okay,
iulit ko lang, unfortunately, ayaw pumasok ng video. So, boses lang to. Tinig po ni Secretary Vince Dizon ang inyong maririnig. Kaugnay nga sa kanyang pagbisita kahapon at pag-inspect sa, sabihin nating dalawang unfinished na mga infra projects sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay project ng in-implement ng DPWH, yung Villasis Santo Tomas Bridge. Ayan, meron ng, kumbaga, parang ano na to sabi niya, madali na lang to. Kailangan na lang lagyan ng budget. Pero sabi niya, expect natin, target tapos ito by 2027 at saka yung putol na bypass road somewhere doon sa bayan ng Binalunan. Tapos, ano na, air inspection na lang sa ere, kumbaga, dahil sumakay po ng chopper si Secretary Vince Dizon at saka si Governor Gico papunta sa Capitol. So tinignan nila itong bypass road naman, Mangaldan to Dagupan. So unfinished din po yun. Umpisahan na iprepara na yung lupa, yung kalsada, ano na lang, kailangan na lang doon. I don't know kung parang naumpisahan na rin kailangan na lang tapusin. So muli, ito po ang mapapakinggan nyo pong tinig si Secretary Vince Dizon ng DPWH sa interview kahapon ng umaga doon naman sa Villasis. Tama ko si Governor Bongbong. Tsaka may bago tayong regional director, si RD Panagigan. As usual, kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, meron na naman tayong nakitang unfinished. No? Ulitin ko, pinapaikot ako ni Pangulo sa buong bansa para lang makita ano ba yung... So, kasama ko si Governor Bongbong. Tsaka may bago tayong regional director. Ayan, prepara mo lang yung pangalan. Mukhang mali yung na-receive niyang video. Masyadong maiksi. Ang pumasok 30 seconds, samantalang yung inihanda natin ay halos 6 minutes. So nagkakaroon ako ng technical glitch dito sa aking siguro dahil inilipat ko siya doon sa collage. So sa app na collage, kaya ang pumasok ay 30 minutes lang. Yun pala yun. Pero itry natin ulit to. Ilipat natin dun sa kabila. Otherwise, kung hindi ko mailipat sa kabila, ay talagang hindi ko maipi-play. Pero ano kasi to video, kahit yung ano na lang sana makuha niya yung tinig kumbaga ni Secretary Dizon para may parinig naman ko naman sa inyo kung ano yung sinabi niya. Kaso ayaw namang tanggapin nito. Ayan, technical we're learning po tayo. Talaga niya. Siguro itry ko na lang dito sa microphone ka-Aaron Edwin para try lang maiparinig itong tinig ni Secretary Dizon. Okay, last attempt. Ito po yung interview kahapon kay DPWH Secretary Dizon kaugnay sa mga unfinished projects kagaya ng dalawa yung nakita kahapon o ipinakita ng ating gobernador at mga mayor dyan sa may 5th District, Mayor Dita Abrenica ng Villasis, Mayor Dickerson Villar ng Santo Tomas.
sinasabi, meron na naman tayo nakitang unfinished, no? Ulitin ko, pinapaikot ako ni Pangulo sa buong bansa para lang makita ano ba yung mga nakatenggang mga project. Yan ang nakakalungkot lang. Nung nag-report nga ako kay PBBM nung isang araw, nalulungkot talaga siya kasi ang daming mga project sa buong bansa na ganito. Ito, 8 years. 8 years na to. Nagsimula itong project na to 2018. 2018 pa, 2026 na. And hindi pa rin tapos. No? All over the country, puro ganyan yung nakikita natin sa mga sumama na sa akin sa ibang lugar. From Mindanao, Visayas, Luzon, kahit saan eh. Laging may ganito. And ito yung talagang kinakainis ng Pangulo. Ito na yung naging kalakaran na may mga sinisimulang projects ang gobyerno, ang DPWH, na hindi tinatapos. Bakit hindi tinatapos? Kasi, imbes na pondohan na ng todo yung proyekto para matapos na magamit na ng mga kababayan natin, eh gumagawa ng bagong mga proyekto. Siguro, para alam nyo na. Diba? Para pagkakitaan. Hindi natatapos tuloy yung mga ganito. Diba? Yun ang nakakalungkot. So sabi ng Pangulo, this has to stop. So from now on, paulit-ulit ko sinasabi sa lahat ng mga RDDE sa buong Pilipinas, yan, yung mga bago, kamukha ni RJ, hindi kayo pwedeng mag-propose ng bagong proyekto kung hindi nyo sinisiguradong napopondohan yung mga nakatenggang proyekto tulad nito. Kamukha ito. Ang laking tulong sana nito sa mga hindi lang residente ng Pangasinan, kundi lahat ng mga taong dumadaan papuntang norte at nanggagaling norte papuntang Maynila. Kasi imbes na dadaan sila sa mga bayan na matraffic na dahil nga lumagago na yung mga bayan natin ng Carmen, ng Villasis, ng Ordaneta. Ito sana ang dadaanan nila, yung mga bypass road. Pero ano nangyayari? Dahil hindi natatapos, natatraffic na tuloy yung mga kababayan natin dun sa MacArthur Highway. Tapos yung MacArthur Highway naman, dahil sa dami na nang dumadaan, dahil walang ibang dadaanan, nasisira yung kalye. Kamukha ngayon, may report sa akin si Mayor Villar na meron parang tulay dyan sa may Rosales, at sa Carmen, na sisira na. Kasi nga, yung mga truck, dyan lahat dumadaan. Eh kung yung truck sana, may dadaanan iba, hindi na dadaan sa tulay naman, hindi masisira yung tulay nila. Tapos yung mga kababayan naman natin sa Okay, yung bahagi po yan, pasensya na kung medyo mahina yung audio, pero that's part. Tama nga naman yung sabi niya, na dapat pondohan lahat ng mga naumpisahan kasi sayang naman yung tulong na may ibibigay nito sa taong bayan at saka yung pondo. Ang dami po kasing nakatenga, kaya lang, sino ba ang nag-a-aproba ng budget? Kanino galing yung mga proposals for approval ng budget? Ang daming inumpisahan. Naalala ko lang si former mayor ng Lingayen, former congressman, sa last term niya as congressman, he made sure na maipasa ang batas covering itong yung bypass road ng Lingayen, Binmali papuntang Dagupan para maging batas ito taon-taon mapunduhan. Pero ang dami kasi yung mga naumpisahan na nung mga nakaraan, hindi kasalanan ng presidente yan. Kasalanan ng kung sino man yung mga nag-propose at yung mga nag-approve. Yung mga unang nag-approve. Pero syempre kung ano kasi yung mga proposals kung minsan nakarating sa presidente, sino mang presidente yan. O in-explain, ito kailangang unahin, ito kailangang umpisahan, yun naman napupondohan. Pero sana, tayo approve dyan dun sa sinabi ni Secretary Dizon na dapat lahat ng mga naumpisahan dapat tapusin muna yan, wala munang bagong proyekto na ipapasa for implementation ng 2028.
2027. Tapusin lahat ng naumpisahan, maging klaro lahat. And then kung sa 2027 natapos na, o di mag-propose ulit for 2028. Ganun lang. Which is tama kasi nasasayang ang pera ng Pilipinas, pera ng taong bayan na puro umpisa, ang daming hindi natatapos. So, antabayanan po natin kung hanggang kailan at kung ano-ano yung mga proyekto ang mapupondohan talaga. Kasi sabi niya, pondohan lahat yan. Minsan, tapusin muna bago mag-propose ng bago. Pero antabayanan po natin. At antabayanan nyo rin, mga kaibigan, ang susunod na programa. Susunod na po yan. Si Ka-Aaron Orly Navarro, makakasama nyo po mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga sa Orly in the Morning. Yung segment naman na e-Karma Health Forum, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Makakasama ni Ka-Aaron Orly dyan, si Dr. Glenn Rosario. Rosario Soriano. Si Dr. Ming naman yung Rosario dyan sa bayan ng Manawag. Si Dr. Glenn Soriano mamaya po. Tayo naman po ay magbabalik sa Lunes, March 2 na yun, hanggang Sabado sa Todo Balita, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Sa ngalan ng aking partner, si Ka-Aaron Susan Yadao, na nasa Manila, at sa technical, si Ka-Aaron Edwin Inong, nakasama niyo po. Ako po si Liway Manantani Paragire, nagsasabi po na happy weekend. Kita-kits, sama-sama po tayo ulit sa Lunes sa Todo Balita. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipinas.